Nakita ni Maylene kaninang umaga sa news si Nay Cedes. Pao. Pao, narinig mo ba ako? Nasaan na ba si Nanay Cedes? Ano na bang lagay niya? Nakausap ko na nanay. Kailan? Paano mo na siya nakausap? Anong sabi niya sa'yo? Totoo ba na siya yung... Pinakiusapan ko siya, Mel. Na sumuko. Pero ayaw niya, nagmamatikas siya. Dapat sinabi mo na sa mga pulis. Mel, ayaw mapahamak ng tatay si nanay. Yun ang huling habiling niya sa akin. Huwag ko raw isusuko ang nanay. Eman, alam mong mali yun. Alam kong mali. Hindi ko naman sila sinusuportahan eh. Pero mas lalong hindi ko sila kaya isang kalan. Mel, kahit sa huling beses, hayaan mo naman akong maging anak sa ama ko. Sundin yung huling habilin niya. Totoo yung sinasabi ko. Siyempre, katulad ko, ayaw rin niyang mapahamak si nanay. Eman, alam mo kahit balik-baliktarin mo, walang tama doon sa ginawa ni Nanay Cedes. Dapat noon pa lang sinabi mo na eh. Hindi mo na dapat kinonsinti ng ganon. Hindi ko naman siya kinukonsinti. Sinubukan ko siyang pakiusapang sumuko, gawin yung tama. Pero bigla silang umalis. Hindi ko na alam kung nasan sila. Mel, kung sa pamilya mo nangyari to, malamang ganyan din ang gawin mo. O ngayon, paano kung makasakit na naman si Nanay Cedes? Hindi naman gawain ni nanay pumatay ng tao eh. Isang beses lang yun. Pwede ba, wag natin siyang husgahan. Hindi naman natin alam kung ano yung totoong nangyari. Mel, sa lahat naman ng tao, akala ko pa naman, ikaw yung makakaintindi sa desisyon ko. Naiintindihan kita. At nandito ako palagi para sa'yo. Pero hindi ibig sabihin nun na mag-a-agree na lang ako sa lahat ng mga sasabihin mo at gusto mo. Respetuhin mo lang yung desisyon ko. Sige. Hindi ako magsasalita hanggat kaya ko. Salamat, Mama. Kung alam mo lang, gulong-gulo na rin talaga ako sa sitwasyon. Pero pamilya ko pa rin sila. Kahit gaano pa ako kagalit sa ginawa ng nanay. Hindi ko naman sila pwedeng isuko na lang sa pulis.